Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan sa pangalawang pakikiusap ni Envoy Feng Shen na palayain na lamang niya ang mga patay gutom na hangal ay pumayag naman si Qin Yan at sinabi na dahil personal naman itong hiniling sa kanya ng makapangyarihang envoy ay papatawarin muna niya sila sa pagkakataong ito. Gayunpaman ay seryosong sinabi din ng ating bida na bagamat maiiwasan ng mga patay gutom na hangal ang parusang kamatayan ay hindi naman siya makakapayag na wala pa rin kabayaran ang ginawa nilang kasalanan kaya naman mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang heaven-shattering saber upang turuan ng leksyon ang mga hangal. Sabay-sabay na inatake ng ating bida ang mga meridian nila Yu Hong, Mai Yu, Cheng Fang upang pagbayarin ang mga ito sa ginawa nilang pagtataksil sa kanyang buhay at pati na rin sa pangmamaliit at pagbastos kay Princess Miao Miao. At ang ginawang pag-atake ng ating bida sa mga meridian ng mga hangal ay magdudulot ng malaking epekto sa kanilang buhay gayong mararanasan din nila ang pakiramdam ng mawasak ang Dao Foundation. Mabilis na nilapitan ni Emperor Duleng ang nakahandusay niyang anak dahil sa labis na pag-aalala at sa kanyang paglapit ay agad niya itong inangat upang alamin kung gaano ba kalala ang tinamo nitong pinsala. Ilang sandali pa ay gumamit si Emperor Duleng ng spesyal na teknik kung saan madali niyang nalaman na ang meridian ng kanyang anak ay talaga namang nawasak at labis itong napinsala kaya naman batid niya sa kanyang sarili na kinalaunan ay mawawalan na din ito ng silbi at isa itong malaking kahihiyan sa kanilang angkan. Dahil sa sinapit ng hangal niyang anak ay agad na hinarap ni Emperor Duleng si Qin Yan habang naglalabas ito ng nag-uumapaw na Immortal Force senyales na sobra talaga ang galit na kanyang nararamdaman. Pasigaw na tinawag ni Emperor Duleng ang pangalan ni Qin Yan at galit niyang sinabi na ang lakas daw ng loob nito na saktan ang kanyang anak sa harapan niya mismo kaya naman hindi niya daw mapapatawad ang ginawa ng ating bida. Akma na sanang susugod si Emperor Duleng upang atakihin si Qin Yan ngunit bigla namang pumagitna si Envoy Feng Shen at agad niyang inutusan ang hangal na tumigil ito sa kanyang pinaplano. Subalit tila walang pakialam si Emperor Duleng sa sinasabi ng makapangyarihang envoy gayong kitang-kita sa kanyang itsura ngayon na parang unti-unti na itong nawawala sa kanyang katinuan. Bukod pa dyan ay mayabang pa niyang sinabi sa harap ng lahat ng naruroon na kahit hamarang podo si Envoy Feng Shen ay hindi nito magagawang mailigtas si Qin Yan. Dagdag pa ng hangal na kahit pa daw nandito ang kanilang patriarch na si Supreme Chang Shao ay hindi pa rin ito siya mapipigilan ngunit habang unti-unti na siyang nawawala sa katinuan ay pilit naman din siyang pinipigilan ng kanyang anak. Iniisip ngayon ni Yu Hong na walang kaalam-alam ang kanyang ama na nagawa na ni Qin Yan buuhin muli ang kanyang Dao Foundation at ang lakas nito ngayon ay katumbas na ng 6 na core disciple ng Sky Tiahuang Sect. Kaya naman batid niya na kapag nagpatuloy pa ang ginagawang kahangalan ng kanyang ama at hindi niya ito tuluyan na maawat ay siguradong mas lalong malalagay ang kanilang buhay sa hindi magandang sitwasyon at hinding-hindi sila kakampihan ng kanilang patriarch. Maya-maya pa makalipas ang ilang mga sandali ay bigla na lang may malakas na boses ang nagpatigil sa kanilang lahat kung saan seryoso nitong tinanong si Emperor Duleng kung ano ang ginagawa niyang kahihiyan. At matapos magsalita ng misteryosong boses ay tuluyan na rin itong nagpakita kung saan ito pala ang patriarch ng Sky Tiahuang Sect na si Supreme Chang Shao at may kasama pa itong nilalang na halos kapantay lang din ng kanyang lakas. Nang makita ng mga naruroon sa lugar si Supreme Chang Shao at ang isa pang Grand Elder na pinangalanan nilang Supreme Huang Lei ay labis nila itong ikinabigla gayong hindi daw nila inaasahan na personal na pupunta ang dalawang Nine Heaven Supreme. Bukod pa dyan ay sinabi din ng isang cultivator na baka nagpunta ang mga ito para tulungan si Qin Yan sa problema nito tungkol kay Emperor Duleng. Sa kabilang banda naman ay sinagot ito ng isa pang cultivator na hindi daw malabo na ito nga ang dahilan kung bakit naririto ang dalawang makapangyarihang Nine Heaven Supreme dahil matapos raw mabuong muli ni Qin Yan ang kanyang Dao Foundation ay siguradong manunumbalik din ang napakataas na reputasyon nito bilang may hawak ng titulo ng Battle of the Strongest Immortal. Ang hangal na si Emperor Duleng ay narinig ang lahat ng pinag-uusapan ng dalawang cultivator patungkol sa muling pagkabuo ni Qin Yan ng kanyang Dao Foundation at nang malaman niya ang katotohanan patungkol dito ay halos manlamig ang kanyang buong katawan gayong napagtanto niya sa kanyang sarili na maling desisyon ang kalabanin si Qin Yan. At ang kanyang kinakatakot ay nagsimula nang ang magkatotoo gayong si Supreme Chang Shao ay pag-alit na tinawag ang kanyang pangalan at seryosong sinabi sa kanya na mapaparusahan siya sa ginawa niyang kaguluhan at kahihiyan sa kanilang sect.
Hindi pa man natatapos si Supreme Chang Shao sa kanyang ginagawang pagsesermon sa patay gutom na hangal ay bigla na lang nagbukas ang void of space sa kanilang likuran at mabilis nilang nakilala kung sino ang nilalang na parating. Agad na sinalubong ni Supreme Chang Shao at ni Supreme Huang Lei ang nilalang na parating at magalang nila itong binati sabay sinabi na maligayang pagdating sa realm of the Tai Huang aming Grandmaster. Gulat na gulat ang ating bida nang malaman niya na ang dumating na makapangyarihang nilalang ay ang master nila Supreme Chang Shao at ngayon ay naguguluhan na siya kung bakit personal pa itong magpapakita sa ganito lamang kasimpleng problema. Ilang sandali pa ang lumipas at tuluyan na ring lumabas sa void of space ang master nila Supreme Chang Shao na may suot na itim na kasuotan at kapansin-pansin ang napakakalmado na immortal chi na dumadaloy sa palibot ng katawan nito, senyales na higit na mas mataas ang cultivation level niya sa Nine Heaven Supreme. Si Envoy Feng Shen ay agad na iniyuko ang kanyang ulo para magbigay galang sa nilalang na dumating at tinawag niya ito sa pangalang Grandmaster Chenju at sa kanyang pagkakaalam ay mahabang panahon na itong hindi bumababa sa kanilang sect. Bumalik ang eksena sa hangal na si Emperor Duleng na pinakanabigla at nagulantang ang buong pagkatao, gayong ito pa lamang ang unang pagkakataon na nakita niya ng personal ang kanilang Grandmaster at iniisip niya ngayon na baka naparito ito para kay Qin Yan. Sa kabilang banda naman ay naguguluhan din ang kaibigan ng ating bida na si Xianji nang makita niya si Grandmaster Chenju na pinaghihinalaan niya na pinakahuling patriarch ng Sky Tiawang sect, ngunit ayon din sa mga sabi-sabi na kanyang nasagap ay namatay na daw ito noong panahon ng unang digmaan ng Immortal Realm. Kaya naman nagtataka siya kung bakit bigla na lang itong sumulpot gayong wala namang importanteng okasyon ang nagaganap dito ngayon. Ang mga pagbibigay galang at pagbati ng napakaraming cultivator ay malugod namang tinanggap ni Grandmaster Chenju at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lokasyon ng ating bida. Nang tuluyan ng makalapit si Grandmaster Chenju ay kalmado at tahimik lamang si Qin Yan na nag-aabang sa kung ano ang sasabihin nito, gayong batid niya na isa din siya sa may kagagawan ng kaguluhan dito sa kanilang teritoryo ngayon. Nagsimula nang magsalita si Grandmaster Chenju at sinabi niya na nagawa agad ng ating bida na buuhin muli ang kanyang nawasak na Dao Foundation sa loob lamang ng 3 buwan, kaya naman tunay daw itong karapat-dapat na tawaging pinakamalakas na immortal. Dagdag pa ni Grandmaster Chenju na masaya raw siya dahil isang malaking biyaya para sa kanila ang magkaroon ng disciple ang Sky Tiawang sect ng kagaya ni Qin Yan. Bukod pa dyan ay seryoso ding sinabi ng makapangyarihang Grandmaster na hindi niya daw kayang maupo na lamang at hayaan api-apihin ang isang kagalang-galang na core disciple ng kanilang sect, kaya naman nandito daw siya para bigyan ng leksyon ang mga hangal na gumagawa ng kalapastanganan sa kanilang sect. Matapos kausapin ni Grandmaster Chenju ang ating bida ay hindi na siya nagpatumpik-tampok pa kung saan agad niyang tinawag ang hangal na si Emperor Duleng at inutusan itong isama ang hangal din niyang anak sa Evil Grind Valley at doon magkulong ng 100 taon. Nang marinig ng hangal ang sinabi ng kanilang Grandmaster ay halos gumuho ang kanyang mundo at kitang-kita talaga sa kanyang muka ang labis na pag-aalala, gayong ang Evil Grind Valley lang naman ay ang pinakadelikadong lugar ng Sky Tiawang sect, gayong pinamumugaran ito ng mga immortal demon beast. Kaya naman balak pa sana niyang umapila at magpaliwanag, subalit binigyan lamang siya ng matalim na tingin ni Grandmaster Chenju na tila ba sinasabi ng mga mata nito na wala siyang karapatan na magreklamo. Dahil sa ginawang desisyon ni Grandmaster Chenju ay napaluhod na lamang ang hangal at wala na talaga itong nagawa kundi tuluyang tanggapin ang kanyang kapalaran dahil sa kahangalan na kanilang ginawa. Ngayon ay sobrang nagsisisi si Emperor Duleng at sa isip-isip niya na kung alam lang daw niya na muli nang nabuo ni Qin Yan ang kanyang Dao Foundation ay hinding-hindi raw niya uutusan ang kanyang anak para gambalain si Qin Yan. At dahil ngayon ay huli na ang lahat para siya ay magsisi ay tuluyan na rin niyang kinuha ang kanyang anak na si Yuhong at nakayuko silang naglakad palayo sa Sky Tiawang Dojo. Matapos makaalis ng 2 patay gutom na hangal ay bumalik ang eksena sa ating bida. Sinabi ni Grandmaster Chenju na simula daw ngayon ay dinideklara niya na kabilang na si Qin Yan sa 6 na core disciple ng Sky Tiawang sect at dahil daw sa hindi magandang naranasan ng ating bida ngayon ay bibigyan niya ito ng isang kahilingan mula sa kanya. Ngunit sinabi din ni Grandmaster Chenju na syempre limitado lamang ang kahilingan na maaari niyang ibigay at ito ay maaaring martial arts technique o hindi naman kaya mga ilang partikular na kayamanan. Nang marinig ni Qin Yan ang sinabi ni Grandmaster Chenju ay agad naman niya itong tinanggihan at magalang na sinabi na wala siyang gustong hilingin dito, gayong sobra-sobra na daw ang nagawang tulong ng kanilang sect para sa kanya.
Subalit hindi pumayag si Grandmaster Chenjo sa ginawang pagtanggi ng ating bida at siya na lang mismo ang nagdesisyon kung anong kayamanan ang maaari niyang ibigay dito kung saan binigay niya ang scriptures ng Sky Tiahuang upang makatulong sa pagpapataas pa ng cultivation level ni Qin Yan. Matapos ibigay ni Grandmaster Chenjo ang munting regalo niya para kay Qin Yan ay tuluyan na rin siyang umalis gayong napakadelikado kung magtatagal pa siya dahil baka maramdaman na ng kanyang mga kalaban ang kanyang presensya. Sa pag-alis ng makapangyarihang Grandmaster ay naiwan naman ang ating bida na naghahanda na ring magtungo sa Fourth Small Immortal Realm para ituloy ang kanyang misyon dito at binabalak niyang isama ang kanyang senior na si Senior Blood Eye. Maya-maya pa makalipas ang ilan pang mga oras ay nalipat naman ang eksena sa pribadong lugar ng Taiwan Realm kung saan dito namamalagi si Grandmaster Chenju. Sa loob ay seryosong sinabi ni Supreme Chang Shao sa kanyang master na kapag kumalat daw ang balita sa buong Nine Heavens Immortal Realm ang patungkol sa muling pagkabuo ni Qin Yan sa kanyang Dao Foundation ay siguradong mabibigla at ma-alarma ang ibang mga Supreme Daoism faction. Dagdag pa ni Supreme Chang Shao habang nakangiti niyang sinasabi na pag nagkataon daw na mangyari iyon ay malaki ang tsansa na mas lalong tumaas ang reputasyon ng kanilang sect at mas lalong matakot ang ibang faction sa kanila dahil sa core disciple na si Qin Yan. Ngunit ang pinagtataka daw ni Supreme Chang Shao ay nagpadala si Empress Fei Yu ng pribadong mensahe para sa kanya at inuutusan siya nito na tiyakin na walang lalabas na impormasyon tungkol kay Qin Yan sa 10,000 Immortal Dao Badge. Nang marinig ni Grandmaster Chenjo ang sinabi ni Supreme Chang Shao ay inutusan niya ito na sundin na lamang ang gustong mangyari ni Empress Fei Yu gayong mayroon na daw silang pag-uusap nito. Gayunpaman ay hindi pa rin malinaw kay Supreme Chang Shao ang nangyayari dahil para sa kanya ay isang malaking kalamangan ang malaman ng ibang mga Supreme Daoism faction na mayroon silang core disciple na sobrang taas ng talento. At ang pagpigil daw ng balita sa 10,000 Immortal Dao Badge patungkol sa isang tao ay sobrang taas ng halaga at ang itatagal lamang daw nito ay humigit kumulang 10 taon kaya naman muli niyang tinanong ang kanyang master kung bakit gusto itong gawin ni Empress Fei Yu. Ipinaliwanag ni Grandmaster Chenjo na sinubukan na niyang tanungin si Empress Fei Yu patungkol dito ngunit ang tangi lamang daw nitong sinabi sa kanya ay may natuklasan siya sa pagkatao ni Qin Yan at hindi pa daw ito ang tamang panahon para makuha ni Qin Yan ang atensyon ng ibang mga factions. Dagdag pa ni Grandmaster Chenjo na pinilit niya ang makapangyarihang Empress na magsalita patungkol sa kanyang mga nalalaman at kung bakit tila sobrang halaga ng pagkakakilanlan ni Qin Yan subalit mariin raw itong tumanggi. Matapos magpaliwanag ni Grandmaster Chenjo ay sinang-ayunan na lamang ni Supreme Chang Shao ang nais mangyari ni Empress Fei Yu at ipinangako niya sa kanyang master na gagawin niya ang lahat upang hindi makalabas ang balita patungkol sa muling pagkabuo ng Dao Foundation ni Qin Yan. Pagkatapos ng mga tagpo kila Grandmaster Chenjo at Supreme Chang Shao ay nalipat naman ang eksena sa isang pribadong silid ng Shangxingtian Small Immortal Realm. Ang hangal na si Long Xuanling ay mabilis na nasagap ang balita patungkol sa nalalapit na pag-angat ni South World Immortal Emperor kaya naman agad niya itong pinuntahan para batiin. Ilang sandali pa ay tuluyan na rin nakapasok ang hangal sa loob ng silid kung saan naabutan niya si South World Immortal Emperor na nagpapahinga kaya naman agad siyang nagbigay galang dito at isinagawa ang kanyang pakay. Masaya niyang sinabi kay South World Immortal Emperor na ngayon pa lang ay binabati na niya ito sa nalalapit niyang pag-angat at pagiging isang Nine Heavens Supreme. Nang marinig ni South World Immortal Emperor ang tinuran ni Long Xuanling ay pabiro niya itong sinagot na nakakagulat daw na mayroon itong alam tungkol sa kanyang pag-angat. Ngunit hindi daw ito ang nais niyang pag-usapan sabay kinamusta niya si Long Xuanling kung ano na ang balita sa paghahanda para sa sinabi nitong plano para kay Qin Yan. Ang tanong ni South World Immortal Emperor ay agad naman sinagot ni Long Xuanling ngunit may masama daw siyang balita patungkol kay Qin Yan gayong matagumpay daw nitong nabuong muli ang kanyang nawasak na Dao Foundation. Gayunpaman matapos daw ni Qin Yan mabuo ang kanyang Dao Foundation ay agad na nagpatawag ang Sanqing Ancient Sect at ang Heaven Illusionary Ancestor Sect na kanilang kaalyansa upang pagplanuhing muli na paslangin si Qin Yan ngunit ang problema raw ng kanilang mga kaalyansang sect ay kulang ang kanilang mga kayamanan para magawa ito. Matapos marinig ni South World Immortal Emperor ang paliwanag ni Long Xuanling ay mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon at seryosong sinabi sa hangal na sa madaling salita daw ay nasayang lang ang lahat ng ginawa nila noon.
At kasunod nito ay naglabas siya ng nag-uumapo na immortal force upang ipakita ang sobrang galit at pagkadismaya na kanyang nararamdaman ngayon gayong ang kanyang inaakala ay nagpunta ito para bigyan siya ng magandang balita. Dahil sa ginawang pagpapalabas ng napakalakas na immortal force ni Southworld Immortal Emperor ay bahagyang napasukan ng dugo si Long Zuanling at magalang niyang tinutulan ang sinabi ng Emperor. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang nasagap na balita mula sa isang tauhan nila sa Sky Tiawang sect na si Qin daw ay nakuha ang Dark Underworld Wood at patungo na ito ngayon sa Fourth Small Immortal Realm. Dagdag pa ng hangal na naniniwala daw siya na mas may alam si Southworld Immortal Emperor kung ano ang kayang gawin ng mga nilalang sa Fourth Small Immortal Realm at sa oras raw na makapasok na si Qin doon ay maaari nilang ibenta ang impormasyon sa ibang mga pangkat ng Supreme Daoism faction at hayaang sila na ang gumawa ng maruming trabaho para sa kanila. Ang tinura ni Long Zuanling ay agad namang tinutulan ni Southworld Immortal Emperor at sarkastikong sinabi na isa talaga siyang hangal dahil hindi raw iyon sapat at magandang paraan. Muling nagsalita si Southworld Immortal Emperor at seryoso niyang sinabi na kapag naging ganap na siyang Nine Heaven Supreme ay isasama niya si Long Zuanling sa Fourth Small Immortal Realm at siya mismo ang papaslang kay Qin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nalipat naman ang eksena sa ating bida na kasalukuyang nakasakay sa Kunlun Immortal Ship kasama ang kanyang senior at patungo na sila ngayon sa portal patawid ng Fourth Small Immortal Realm. Napiling isama ni Qin si Senior Blood ay dahil batid niya na marami itong alam patungkol sa iba't ibang lugar sa Nine Heavens Realm kaya naman habang sila ay naglalakbay ay nakiusap siya sa kanyang senior na magkwento ng kaunting impormasyon patungkol dito. Ang pakiusap ng ating bida ay hindi naman tinanggihan ni Senior Blood at ang Fourth Small Immortal Realm daw na pupuntahan nila ngayon ay kilala rin bilang ang kaharian ng kaguluhan gayong sa lugar raw na ito ay walang batas at maaari mong gawin ang anumang iyong naisin hanggat. Hindi pa natatapos si Senior Blood ay sa pagsasalita ngunit dinugtungan na ito ni Qin na maaari niya daw gawin anumang kanyang naisin hanggat may sapat siyang lakas at kapangyarihan. Ang tinura ng ating bida ay sinang-ayunan ni Senior Blood at hanggat mayroon ka daw sapat na lakas at kapangyarihan ay maaaring mo rin daw ang Kinan ang isang blessed immortal land doon. Bukod pa dyan ipinaliwanag din ni Senior Blood na ang Fourth Small Immortal Realm ay may hindi pangkaraniwang dami ng chi ng Heaven and Earth at ang lahat ng uri ng heavenly material at earthly treasures ay hindi maubos-ubos sa lugar na ito. At dahil daw sa dami ng kayamanan na tinataglay ng Fourth Small Immortal Realm ay naging halo-halo na ang mga tao roon na may mahina at malalakas at hindi maubos-ubos na mahuhusay na cultivator. Nang marinig ni Qin ang paliwanag ng kanyang senior ay sobra siyang naging interesado sa Fourth Small Immortal Realm at nasasabik na siyang agad itong puntahan. Dahil sa ibinigay na impormasyon ni Senior Blood ay may inilabas ang ating bida na munting regalo para sa kanyang ngunit bago niya ito ibigay ay binigyan muna niya ang kanyang senior ng babalan na huwag itong ipapakita sa kahit na sinuman. Nung una ay nagtataka pa si Senior Blood kung ano ang scroll na ibinigay sa kanya ni Qin subalit ng kanya na itong mahawakan ay dito niya napagtanto na ito ang pangkalahatang balangkas ng tunay na kasulatan ng dakilang Dao ng walang hanggang buhay. At ito rin ang sining ng Dao Sikang mula sa Extreme Living Gate sect kaya naman nagtatakang tanong ni Senior Blood kung saan ito nakuha ni Qin. Ang tanong ng kanyang senior ay pasimple na lamang na sinagot ng ating bida na wag na itong magtanong patungkol sa napaka-importanteng bagay na kanyang hawak-hawak na agad naman sinunod ni Senior Blood at nagpasalamat na lang siya sa kanyang natanggap. Matapos ang maikli nilang pag-uusap ay napansin ni Qin na tila ba nagpapakita pa rin ang kanyang senior ng paghihinala sa kanya kaya naman hinikayat na lang niya ito na mag-cultivate habang ang kanila daw Kunlun Immortal Ship ay hindi pa dumadaong sa Fourth Small Immortal Realm. Mabilis namang sinang-ayunan ni Senior Blood ang nais mangyari ni Qin at hindi na sila nagsayang pa ng oras kung saan agad na silang umupo para simulang mag-cultivate at pag-aralan ang nakuha niyang importanteng kayamanan. Abangan sa susunod na kabanata ng ating kwento kung saan tuluyan ng makakarating ang sinasakyan ng ating bida sa malaking portal na lagusan patungo sa Fourth Small Immortal Realm subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang silang makakaranas ng malaking problema gayong ang Immortal Force na nagmumula sa kabilang mundo ay napakalakas na maging ang kanilang mga kasamahan na cultivator sa Convent Immortal Ship ay hindi magawang malabanan.
Kaya naman mapipilitan ang ating bida na kumilos upang hindi mawalan ng saysay ang kanilang gagawing paglalakbay ng kanyang senior gayong hindi siya papayag na hindi muling mabuhay sila Princess Meow Meow. Sa susunod din nating kwento ay malalaman na natin kung ano ang unang gagawin ni Qingyan sa panibagong mundo na kanyang paglalakbayan at ang mga revelasyon patungkol sa Ancient Taboo Sect na maraming ginawang karumal-dumal noong unang panahon ng Ancient Times. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na kapana-panabik na kabanata ng ating kwento ay tumutok ka lamang at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.